Iniimbestigahan na ng pulisya at CHR ang alegasyon ng illegal detention at pananakit sa ilang hinuli sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Nabisto yan kasunod ng pagkakaaresto sa dalawang tanod na nangotong umano sa hinuli nilang babae. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Sa police raid na yan, agad na-aresto sina Ben Ripoll at Rolando Ferreira. Pero hindi yan dahil sangkot sila sa droga. Ang dalawa ginamit umano ang pagiging tanod ng Barangay Commonwealth, Quezon City para pagbantaan ang isang babaeng dinakip sa Commonwealth Market. Kung hindi raw sila bibigyan ng pera ng babae, kakasuhan siya ng may kinalaman sa droga. Ang unang usapan, 40. Yung asawa ng kapatid ko, nakikipagtawan sa mga hayop na yan hanggang sa mauwi sila sa 30. 30,000 po. Kaya po ako kumilos na para humingi po ng tulong sa Station 6. Pagdating sa barangay hall, sinaktan at pinagsasampal pa raw ng dalawa ang babae. Hindi po ako ang tumanggap. Pinasa lang sa akin. Andito na ako. Nagtapon daw ng sigarilyo. Tapos? O yun, siyempre, titikitan ko, environmental ako enforcer eh. Wala naman akong alam na transaksyon nila. Kung may alam ako, siyempre, hindi ko alam na pera yun eh. Bukod sa babaeng nasagip, 38 iba pa ang nadiskubring ilang linggo na palang nasa detention facility ng barangay. May mga pasapang ilan. Magtutubos po muna ng 500 bago makalabas. Tapos bago makalabas, papaluin muna kayo. Pag di po kami nagbigay ng calling, 20 po, doon po kami sinasaktan, pinapalo po kami ng bakal. Kandado po sa dibdib. Tapos pag malapit na lumaya, pinapalo muna po sa taas po. Si Lakay po, tas si Kapitan. Sabi ng QCPD, hindi naman bawal na may detention facility ang barangay, pero dapat ay na-turn over agad sa pulisya ang mga nahuhuli. We are still investigating kung ito bang mga tao na to is nakulong within the reglementary period. Ayon sa DILG, hindi unang beses sa may sumbong sa kanila kaugnay ng pang-aabuso umano ng mga tarod ng Barangay Commonwealth. Si Barangay Captain ng Commonwealth ang unang-unang magpakulong dyan. Kaya ngayon, kung hindi niya gagawin yan, command responsibility, pati siya magkakakaso dyan. Sinadya namin si Kapitan sa Barangay Hall pero out of town daw ito. Pero nang makausap sa telepono ng GMA News, tumanggi na siyang humarap sa kamera. Makikipag-cooperate na lang daw siya sa investigasyon ng DILG at ng PNP. Mag-iimbestiga rin ng Commission on Human Rights lalo't may alegasyon ng pananakit at illegal detention sa mga nasagip sa operasyon. Hindi rin yan unang beses sa may mga otoridad na inireklamo ng pahingikil at pananakit sa kanilang mga ikinukulong. Pumuntok kayo dyan! Noong 2017, nabisong may sikretong kulungan sa Manila Police District Station 1. Ang buhay ito. Doon daw ipinipiit ang mga presong ipinapatubos imbes na isailalim sa proseso sa halagang mula 40,000 hanggang 200,000 pesos. Binugbog po. Anong pangbubugbog? Pinagpapalo kung saan-saan. Ano po ang sinasabi sa iyo? Bakit? Ayun po, yung aminin na lang po. Ano pinapaamin sa daw? Yung sa drugs po. Tinanggal noon sa pwesto ang hepe ng Station 1 at 12 pang pulis sa gitna ng pag-iimbestiga ng MPD Internal Affairs Service. Ivan Mayrina, GMA News.